Anong plano niyan? Kukulingin yung Reyna. Pagkatras mo, gaganito yan. May Queen F4 pa. According sa engine evaluation, this is equal. Pero pagdating sa human evaluation, this is Magnus. Round number 8, Magnus Carlsen. Flip lang natin yung board. White po siya. Kalaban niya po si Grandmaster Anton Korobov. 6.5 out of 7 si Magnus. Ang bilis naman yun. At 7 out of 7 si Korobov. Solo lead po si Korobov. 7 out of 7. Second place si Magnus. At ang kanila pong opening, medyo mabilis. Teka lang, slow motion ko lang ha. Ayan po. Yan po yung tinatawag na Nimso Indian or napunta po sa Katalan eh. Ayan. Ayan po. Linya po yan. Ayan, linya. Grabe, kabilis kasi na nangyaring tirahan eh. Linya pa rin po yan, nagdi-D5 kadalasan. Tapos dito po, kinakapture po yan. Kinakapture. Mali, ano yun? Ba't ganun? Hala, magic ka. Refresh ko lang. Ano nangyari sa araw? Bumabaliktad. Refresh lang natin. Black si Magnus. Ay, hanep. Unang kanina, white si Magnus. Balik natin sa simula. Ano nangyayari? Naglalag po ang chess.com. Teka lang ha. Black si Magnus. Nimso. Indian ang nangyari. Katalan ang gustong pasukin eh. Ayan po ang nangyari. Ayun. Hanip na yun ha. Kalokohan ng chess.com doon. Anyway, kinapture po yung pawn at binawi ng pawn. Siyempre, tinulakan naman. Grabe, ang bilis tumira ng dalawang ito. Pagdating po sa oras, medyo dikit. Relax lang din nila. Minamadali ko kasi masyado eh. Teka lang ha. Nag-iisip dito si Anton Korobov. Ay, tinikman lang. Ano kaya yung pambabawi? Pawn ang pinambawi. Tumalon. Ayun pala kaya nagpawn. Kaya kinain para magkaroon ng square. Mawala yung pawn at pumunta lang dito. Bakit? Para pag nag-knight F5, bibigyan square sa F8 yung bishop. Tumalon. Uy! Ano yun? Libre. Hindi makain kasi may takes doon. Aba, matindi. Pero kung Queen C7 lang ang pinawala ni Magnus, bahala ka sa buhay mo. Hindi ko kakainin yan. Pero ngayon, pwede na. Kasi depensado na yung bishop. Kahit kainin mo, okay lang. One piece down, napabalik. Parang hindi tumira. Umuwi. Ano ang gagawin ni Magnus dito? Yan ang tanong. Queen B6 lang. Alright, tumalo na yung kabayo. Umatras na nga po yung bishop. Nag-iisip ngayon si Anton Korobov. Lamang na naman sa oras ng konti si Magnus dito. Mukhang looking good na naman mga sir. Nag-G4. Napakatapang naman noon. Pero hindi daw ganun kaganda yan. Queen E6 lang ang tira. Wala nang ginagawa yung kanyang piyesa. Bakit po? Ang kasunod yan, mga ganun eh. Ayan pa yung isa. Pag kinapture mo, libre yung kabayo. Iwi-weekend po talaga yung G4 and then knight E5 and then may pressure sa G4 and in case naman po na igalaw mo yung kabayo saan agad-agad, libre naman po yung G4. Tatagos yung Reyna doon eh. Yung F6 naman or F3 to defend that, medyo alanganin din dahil yung E6 or E3 magiging weak. Napapaisip na talaga, no? Napapaisip si Anton Korobov. Lamang na si Magnus. Mahigit 1 minuto na po ang kalamangan. Ang lakas ni Magnus sa blitz. Ayoko na siya pinapanood eh. Kasi nalulungkot ako. Bakit unfair? Ang galing, walang iya. Ano, may nag-Queen F3 na lang. Kinain na nga po. Knight E5. Maybe ang next move dito ni Magnus. At mapipilitan ni capture yan. Siguro ganyan ang gagawin. Tapos Queen takes lang. Nag-iisip si Magnus eh. Itutuloy niya ba? Tinuloy. Yun na nga. Yan yung mga sinabi ko kanina. Yan mismo ang nangyari. Uy, pumunta lang dito sa kabilang banda. Pero sinipa sa face para doon pala yun. I see. Atakado Reyna. Atakado din yung kabayo. Pwede ba pumasok na lang dito para pagkagalaw nitong kabayo, sakmal dito? May check ata, ano? May check? May check, inin lang. Kain, tapos knight takes. Diba? Diba? Pero umatras lang si Magnus, medyo kinabahan din siya sa posibleng atake. At ang plano niya, yun, talagang napauwi lang si Magnus. Chinek. Of course, kinapture, takes na po dito. Hindi pwede, may check. Kaya queen ang pinang-capture niya, pero may bawi naman sa C5. Very interesting ang position. Pwede ba itulak? May threat doon. May F3 ata, ano? Anyway, ano ang gagawin
Napapaisip na si Magnus dito. Lamang pa rin sa oras si Magnus pero yung posisyon hindi madali. Magulo pa. Pag ganito pong walang oras masyado, medyo nakakakaba. No? Nag-rook lang po sa E5. Oh. Anong plano niyan? Kukulingin yung Reyna. Pagkatras mo gaganito yan. Queen F4 pa. According sa engine evaluation, this is equal. Pero pagdating sa human evaluation, this is Magnus. May ganun. Anyway, tingnan natin kung saan pupunta yung kabayo. Umatras na nga po. Rook H5 na po siguro yung kasunod niyan. Inaatakin Tore. Siyempre, malamang gumalaw. Gumalaw at persado Queen F4, ipapalit ba? Malamang ipapalit yan. Nasira yung pawn structure pero bungal din ang pawn structure eh. Bungal guys eh. So, may counterplay pa na ganito. Oh, ayan na nga. Tapos may mga sok pa dito. Aba, medyo mahirap pa. Ayun, papasok dito. Uy, medyo mahirap to guys, oh. Ayan, no, mapipressure yung F7. It's not easy. Lakas ng bishop. Grabe, yung counterplay ni Anton Kurbov. Medyo nahihirapan si Magnus dito. Less than a minute na lang sila pareho. Dumipensa na lang. Rook E7. Inaatake talaga, pinapressure po yung F7 pawn. Paano mo didepensahan? How will you defend that, Magnus? That's the question. If the knight moves away somewhere over there, may capture naman doon. Another pressure po yan sa F7. Tingnan natin kung anong gagawin dito ni Magnus. Nag-iisip na siya kung anong titira. Pero according sa engine evaluation, lamang daw po si Anton Kurbov. 20 seconds na lang. Less than 20 seconds na lang. Ayan na. Ha? Nag-offer ng draw. Ang tanong, sino nag-offer ng draw? Hindi ko alam. Nagtabla eh. Nagtabla. Usually si Magnus hindi tumatabla basta-basta to eh. No? Pero minsan kinakabahan din pala siya. Well, according sa engine evaluation, if you look at the engine bar, eto po sa gilid sinasabing lamang po talaga ang puti. So, yung tabla dito, I can say that is good for Magnus. Given na pressure na din siya. No? Na, this is a wise decision for the side of Magnus para sa akin. Para sa akin. Kasi wala pressure po siya. Anong gagawin niya? Tinabla eh. Hindi ko lang alam kung sino nag-offer. Baka nag-offer si Magnus, yung nagla ni Kurbov, o nag-offer si Kurbov, tinabla ni Magnus. I don't know. Wala tayo doon. Pero balikan natin ang mga pangyayari kung saan dapat i-improve ni Magnus yung laro. Ayan, mabilis kasi natin tinira. Ayan o. So, nag-B6. Yan po yung tinatawag nilang, parang Queen's Indian yan. No? Queen's Indian defense. Oh, pero G3 lang. Alright. So, parang katalan yung setup ng black, ng white, tapos bishop e6, pinipressure yung pawn, dinipensahan, bishop b5, sinek, humarang, tapos bumalik lang. Medyo mawiwirduhan lang kayo, bakit pumunta doon, tapos bumalik lang. Kinomit po yung bishop dito para hindi siya doon. Para medyo defensive yung dating. So, ayan po ang nangyari. At d5 na lang. Lahat po yan, linya pa rin. After knight d7, knight d2, bishop, bumalik lang kasi wala na po siyang ginagawa dyan. So, dito na po siya sa long diagonal. And then, pagkarira po ng rook c8, yan po, rook c1, yan po yung novelty. Kasi ang ginawa before, queen c7, may nag-bishop b2, may nag-knight e5, then rook c1 is novelty. Yan po yung nangyari sa opening. At ituloy natin ang mga pangyayari. Simpleng palit-palit lang ang ginawa. Dito, after queen e6, definitely goods for the side of Magnus. Kasi nga yung pinakita po, di ba? Pagkatura nun, ayan no. Na-pressure yung knight sa f5 eh. Oh, takes, tapos ayan no. So bishop takes. Pagkatira nun, ito yung medyo hindi naitira ni Magnus na maganda na according sa engine ay bishop a6. Bishop a6 lang. Oh, inaatake lang yung tore. So, pag gumalaw, example, bishop a6, gumalaw yung tore. Aba, eto na. Rook a d8 lang. Napakasimpleng tira. Alam nyo, threat niyan, gusto nang itulak, tapos kakapturein, para mo lang mawala yung tore kasi may-hit siya ng bishop. Yun ang pinakaplano. Hanip, no? Simple lang. Anyway, at ang nangyari na nga po, nagkaganyan, na-atake pa siya, oh. Oh. But dahil dyan, medyo naalangan din si Magnus na uwi sa tabla. Grabing round number 8. By the way, pakita lang po natin ang standing after round number 8. Ito po ang nangyari.
Ayun, leading po si Wonder Liang with 7.5. Anton Corbov dahil nataba siya kay Magnus 7.5. Si Magnus dalawang tabla na eh. So 7 points si Magnus out of 8 together with a lot of players. Ayan, si Subov, si Sindarov, Lasabik. Naku po, laging tinatalo si Magnus ng Lasabik na yan. Arjun Erigaisi, Shigalko, si Moronay, o Magnus nandyan. At marami pa iba. Pabiano 6.5, Gata Kamsky. Nasa na si may talo siguro si Hikaru Nakamura. Hindi ko makita si Hikaru Wala si Hikaru. Medyo malayo-layo Dami kasing player. Hans Mokniman 6. Bortnik 6 out of 8. Hindi ko makita si Hikaru. Baka nalagpasan ko lang. Malabo na mata ko. Inaantok na ako It's already 1 a.m. in the morning. Anyway, maraming pong salamat sa inyong suporta mga kabiyahe. Abangan nyo po yung sunod na round. Tapusin natin to hanggang last round kung ano mangyayari kay Magnus. Muli ito po yung Coach Pinamaster, Daniel Causok. Salamat sa support. Yung mga nagreklamo pa ng bakit ang ingay ko daw. Live commentary po tawag dyan. Sa mga bago po. Naintindihan ko naman kayo dahil ang alam nyo sa chess tahimik. Tahimik po sa over the board, wala po talaga maingay. Pag ganitong online, walang makakarinig sa atin, tayo lang. Kaya okay lang yun. Hindi po yun pambabastos sa mga player. Pag naingayan po kayo, i-mute nyo na lang. Ayan. So, maraming pong salamat. God bless po. Thank you sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.